So yun na nga guys, nakarating tayo ng 7 AM dito sa Istanbul. So ang next flight natin ay 2 PM. Pero guys, ang mapapayo ko sa inyo, katulad ko, yung connecting flight ko ay hindi Turkish Airlines. So dapat magbaon kayo guys, dahil dito sa arrival transfer area ay walang restaurant. So kailangan magbaon kayo guys. Katulad ko guys, nagbaon ako ng paborito kong bawon ng Saba. Okay guys, so yun lang may papayo ko sa inyo. So yun na nga guys, pagpasok mo dito sa, pag nakuha mo na yung boarding card mo, ay pwede ka nang pumasok. Na may scanner doon, ilalagay mo lang sa scanner yung boarding card mo. Tapos sa x-ray. So sa x-ray checking guys, tulad ng dati, ubad sapatos, belt, so lahat ng metal, at bawal ang ulit yung liquid. So yun na nga guys, pagkatapos ito na nga, papunta tayo ngayon sa Istanbul Airport Departure Gates. So ito guys, pakyat. So ang waiting time ko dito guys ay umabot ng 7 hours. So ito na guys, nakakuha na ako ng boarding card. So pupunta naman tayo ngayon dun sa aking gate. So ito naman ang may papayo ko sa inyo guys. Okay guys, so from time to time guys, i-monitor niyo yung gate nyo, kasi pina-flash nila yung gate dyan 30 minutes before the flight. Okay guys, so ang nangyayari pa kung minsan guys, yung gate natin ay pinapalitan. Katulad nung nangyari sa akin guys, pumunta ako sa gate F5A. So nagtataka ako guys, bakit mayroon pang taong pumapasok doon, boarding. So chinek ulit yung monitor guys, ang nakalagay na ngayon, pinalitan nilang F7B. So lucky guys na medyo malapit yung gate na pinalit nila, kaya hindi tayo masyadong nahirapan. Okay guys, so ito naman ngayon ay papunta na tayo sa ating gate. Pero actually guys, so isa pa palang tip guys para sa inyo, no guys, lalo na kung hindi nyo pa alam yung gate nyo, dapat mag-stay kayo sa gate C or D, kasi nasa gitna yung guys. So in case na mag-flash yung gate nyo nasa gate A or nasa gate F, nasa gitna kayo. Okay, kasi yung isang kaibigan ko sabi niya, yung gate natin nasa gate F, sabi niya, papunta ng Manila nung pauwi ako. Ngayon pala gate B. Ang layo ng linakad ko guys. Kaya dapat talaga sa gitna kayo magpwesto dun sa gate C, para hindi pag nag-flash man yung gate nyo ay nasa gitna kayo, malapit. Kasi guys, talagang napakalaki ng airport na to guys, ihingal ka lalo na kung naghahabol ka. So ito na nga guys, papunta na tayo sa gate ng airline ko guys. Okay guys, so maraming salamat sa panonood guys. So sana nagustuhan niyo to. Sundan niyo pa ako guys, dahil marami pa akong video i-upload para makita niyo naman yung pagta-travel ko. Medyo mahirap talagang ganito guys ang buhay ng OFW. Tiis-tiis lang para sa pamilya, di ba guys? So alam niyo naman dito, hindi mahirap ang magbiyahe, hindi mahirap din ang mag-abroad, lalo na malayo sa pamilya. So believe din ako sa ating mga ka-OFW. Saludo po ako sa inyong lahat. So sige guys, sundan nyo pa ako. Salamat sa panonood. Please like and subscribe. Okay guys, bye bye.